Okay, bakit ang tahimik ng lahat? Magandang hapon po sa ating lahat. Sabi ko kaninang tanghali, it's Sunday, it's a feast day. So anong ibig sabihin nun? Dapat pag anak ng Diyos, ang Sunday ay fiesta, celebration. Naniniwala po ba tayo na ang Sunday dapat celebration? Amen. Pero bakit malungkot? Palakpakan po natin yung katabi natin na nandyan. So, kung pinalakpakan natin yung katabi, palakpakan naman natin si Lord. Okay. Ayan, nakakatuwa. Kanina kasing tanghali, pantay lang eh. Palakpak sa katabi, palakpak sa Lord. Ngayon, hindi na, nag-improve na. Mas malakas na yung palakpak sa Lord, which is siya yung dapat. So ngayon po, Sunday, hintayin natin yung ating PowerPoint. Second Sunday po at ayan, syempre ngayon, July 14, second Sunday, ang bilis ng panahon, ano? Then, pero kahit mabilis ang panahon, alam nyo, yun pong ating series, anong series natin? Tamang panahon. Kahit mabilis ang panahon, yan talaga, mga panahon na yan ay ibinigay ng Lord. Ipinahintulot ng Lord, okay? Ang ating verse para po diyan sa tamang panahon, paki-click nga. Sabi po sa Ecclesiastes 3:11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. So ibig sabihin, kung ano po yung mga nagaganap sa buhay natin, yan po ay ipinahintulot ng ating Lord. Walang kaganapan sa buhay natin na hindi sa kapahintulutan ng Diyos. At sabi niya, yung bawat pangyayari sa panahon na yan, iniaangkop niya. Base doon sa alam niya na dapat na mangyari. And then, ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So, naiintindihan natin, kaya nga tayo nagpaplano para sa araw ng bukas kasi, una, bahagi yon ng ating ginagawa. Pero kahit tayo nagpaplano para sa araw ng bukas, maaaring yung ating pinalano ay baligtad ang mangyayari, baligtad ang ipapahintulot ng ating Panginoon. So dapat ready tayo na sa mga ganong sitwasyon. At yun, yung bahagi ng atin pong message para po sa hapong ito na yung bawat kaganapan na nangyayari sa ating mga buhay. Next slide nga. Ang atin pong, balikan lang natin, recap lang sandali dun sa ating nakaraang message, yung God is always on time. Yan yung tinuro po nung Sunday ni Pastor Benji. Nung kami ay nag-cell group ng mga nanay, after that, so nakinig ako ng mga takeaways nila. Alam nyo, marami yung na-amaze na ganyan ang panahon, talagang itinatakda yan ng ating Panginoon. And I believe na yung narinig ko sa kanila, yan ay sumasalamin sa kabuuan kung paano tayo na-bless ng message noong nakaraang Sunday. And today, second Sunday po, pag-uusapan natin yung God knows the future and the past. At then, sa susunod, yung God is always faithful, and then when God seems unreasonable. Based pa lang dun sa mga topic na yan, alam nyo, be excited. Kasi mas makikilala natin ang Panginoon habang pinag-aaralan natin ang mga bagay na ito. Next slide. Okay, so ngayon sa ating week 2, katulad nga ng sinabi natin, pag-uusapan po natin yung God knows the future and the past. And everything He plans comes to pass. Alam ng Diyos, syempre, yung mga nakaraan na witness natin or nabasa natin na mga pangyayari, lahat yan itinakda ng Panginoon. And then, even yung today, kung ano nangyayari today, yan yun ay nakabase sa plano ng Lord. And then, yun ding araw ng bukas or yung mga kaganapan sa mga susunod na panahon ay nakabase sa plano ng Panginoon. In other words, ang lahat po ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoon, nasa kamay ng Lord. Amen po ba? Okay. Then, ang title po ng pag-aaralan natin is The Sovereignty of God. Now, sa atin pong verse, ay makikita po sa Isaiah 46:9-10. Ang sabi po dyan, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari, inyong kilalaning ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin ay wala nang iba. Naka-highlight po dyan yung nakaraang pangyayari. Now, ang sabi ng ating Panginoon, alalahanin natin ang mga nakaraang pangyayari. Based dun po sa ating gusto nating bigyan ng focus,
dun po sa ating pag-aaralan ngayon, yung God knows the past and God knows the future. Babasihan natin yung mga nakaraang pangyayari para tayo magkaroon ng kapanatagan para sa future. Okay? Kaya may dalawang bahagi tayong pag-aaralan, yung nakaraan at saka yung hinaharap. Doon po sa verse 10. Ang sabi po sa verse 10, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. So, hindi pa nangyayari pero alam na ng Lord. Ang mundo hindi pa nagsisimula, alam na ng Lord kung ano magiging ending. Yun po yung sa madalit salita. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Now, dun sa mga plan natin, katulad ng binanggit ko po kanina, maaaring tayo nagpaplano, di ba, for the future, nagpaplano tayo anong gagawin natin. Nagpaplano tayo kung ikaw ay bata pa sa iyong pag-aaral, paano mo tatahakin yung pag-aaral mo, pinaplano mo yan, nagpaplano ka kung anong course nang kukunin mo. Pagkatapos niyan, kung ikaw ay isang nagtatrabaho na, nagpaplano ka na kung ano yung trabaho mo ngayon, mas may ini-aim ka na higit dyan, lahat yan pinaplano natin. But don't expect na kung ano yung pinalano natin, di ba yan nga yung frustration ng marami? Na bakit ako nagplano ng ganito and then iba ang nangyari? Di ba frustration yan ng marami? Na pinalano mo yung isang bagay and then pagkatapos, iba kabaliktaran ang mga naging kaganapan. So ngayon, intindihin natin yung mga ganyang sitwasyon sa buhay. Kasi, bakit kailangan nating intindihin? Kasi ang buhay natin ay dyan tumatakbo. At dapat, kung tayo ay may pangunawa, mahaharap natin ang bawat sitwasyon na may tama tayong mood, may tama tayong kaisipan, naiintindihan natin. Kapag ang isang sitwasyon naiintindihan natin, madaling harapin. Pero kapag yung kalooban mo ay lumalaban sa kung ano yung nangyayaring sitwasyon, mahirap. Mahirap ang buhay, mahirap tahakin ang buhay kapag ganun po ang ating hinaharap. Okay, next slide. So sabi po dito, yung sovereignty, ano muna natin, it means supreme power or authority. So, kapag sinabi natin supreme power or authority, wala nang hihigit pa sa kapangyarihan, wala nang tataas pa sa kapangyarihan. Pag sinabi natin sovereignty or sovereign power, okay? Wala nang aangat pa. Then, sabi dyan ng sovereignty is one of the element to consider one nation as a country. Halimbawa, yung bansang Pilipinas, as a country, yung bansang Pilipinas ay meron siyang element ng pagiging sovereign. Okay? Ano ibig sabihin nun? The right of a government to have a complete control over its area. Walang sino man, hindi tayo pwedeng pakialaman ng ibang bansa over our country, even yung ating mga pamamalakad. Kung natatandaan ninyo, si Pangulong Duterte, ang sabi niya, di ba, yung sa ICC, International, ano ba yung isang court yung isa na siya ay gusto siyang ipahuli ng International Court kasi nga, yung nangyari dun sa mga patayan, dahil sa droga. Pero, ano ang pinanghahawakan ni Pangulong Duterte? Kami ay nasa sarili naming bansa. Meron kaming sovereign authority. Kaya hindi nyo kami dapat pinapakailaman kung anong patakaran na meron kami. And another example is yung nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. Na pag sinabi kasi natin, di ba yung China inaangkin nila yung West Philippine Sea? Bakit? Bakit tayo naninindigan na ang China walang karapatan doon sa West Philippine Sea? Yun, tayo ay may authority doon. At kung ano yung authority natin doon na ipaglaban natin yung ating karapatan. So bakit natin alam na tayo yung may sovereign power over West Philippine Sea? Kasi meron tayong international law doon sa UNCLOS na ang from the seashore hanggang doon sa 200 miles na masusukat, yun ay pag-aari ng Pilipinas. Sino lang ang nagtatangka na pumasok doon? Lahat ng mga bansa inirerespeto yan. Kaya kung makikita natin, sino lang ang kalaban natin? China. Kasi sila lang ang nagpipilit na kanila yon. Pero lahat ng bansa, inirerespeto yung ating kasarinlan para sa lugar na yan. Kasi nga, may international law para sa ganyang bagay. Okay? Kaya tayo ay nakakapanindigan na ipagtatanggol namin ang West Philippine Sea kasi sa amin yan. Anong reason? Because of the sovereign power ng Philippines para kontrolin, para
mag-implement na kung anong gusto niyang i-implement dun sa kanyang nasasakupan. But outside dun sa kanyang nasasakupan, wala na tayong power dun. So yan po ang ibig sabihin. Now, pagdating dun sa ating title, next slide. Ayan, sovereignty of God. When we say sovereignty of God, the sovereignty of God is the fact that He is the Lord over creation. So when we say over creation, yung mga estudyante dyan, nag-aral kayo ng physics, nag-aral kayo ng geography, lahat pinag-aralan natin. Lahat ng nabasa natin sa books, lahat ng napapanood natin sa mga YouTube, sa social media, at lahat ng hindi pa abot ng ating kaisipan, lahat yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon kasi siya ang lumikha. Okay? Then, as sovereign, He exercises His rule. Siya ang bahala, siya ang may alam sa lahat ng mga yan. Siya ang may control sa lahat ng mga yan. So sabi dito, this rule is exercised through God's authority as King. His control over all things and His presence with His covenantal people and throughout His creation. To further understand po yung bagay na yan, next slide. Yan po yung mga examples. Noong binasa po natin about the sovereignty of God, una, God's control and rule over the nations. So when we say control over the nations, ito ay tumutukoy lahat ng bansa. Walang exempted sa ating Lord. Walang hindi under ng kanyang kapangyarihan. Even China. Alam niyo ang China, hindi yan kumikilala sa Lord. May mga sinusulat nga yan na kinokontradict nila ang Bible. Pero kahit nagawin nila yon, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. That's why, alam niyo ako, bilang isang Pilipino, ang aking lakas dun sa laban natin, di ba nakakaawa yung mga kababayan natin nagtatrabaho to protect yung ating West Philippines, nakakaawa yung sacrifices nila. Pero alam niyo, anong lakas ko? Ako bilang isang Filipino, ang lakas ko, I pray na, Lord, alam namin, China is a giant country. But, kahit yan ay giant country, nasa ilalim yan ng kapangyarihan mo. So, yan yung natin. Yan yung mahalagang bagay na dapat nating maintindihan. Kung sino ba yung Lord na ating pinaglilingkuran? And aside from that, ano yung present mga kaganapan ngayon? Di ba? Kung mayroon kayong alam, yung Ukraine, binomba yan ng Russia, ulit. Hindi yung dati, ulit. Binomba ulit. Anong bago doon sa pagbomba nila? Ang bago doon, ang binomba nila ay isang lugar, isang komunidad. Sorry po. Ang binomba nila ay isang community which is labag doon sa kasunduan kapag may mga gera. Kapag may labanan ang dalawang bansa o mga bansa, ang pwede lang nilang tirahin ay yung mga lugar ng halimbawa, yung mga, tawag doon, yung mga militar, base militar, kunwari mga base militar. Tayo, nasa ng seat of our government. Ang seat of our government, Malacanang. Pwede nilang bombahin yan. Kasi nandyan ang mga leader ng bansa. Pero yung bombahin mo, kunwari, ito Baseco, bombahin mo, napakalaking paglabag. So, ganun ang ginawa ng Russia sa Ukraine ngayon lang, kailan lang, wala pang isang buwan ata yan. Kaya yan yung ngayong mainit na pinag-uusapan ng mga leader all over the world. Ngayon ang tanong, ang sabi diyan, God's control and rule over the nations. Now, ate, si anak ni Sister Cheryl. Sa palagay mo, di ba narinig mo, binomba ng Russia yung Ukraine. At sinong binomba? Yung komunidad, ang mga affected ay mga simple people, mga ordinaryong people, walang kalaban-laban na mga tao. Palagay mo, ipinahintulot ba yan ng Diyos? O hindi? Si Sister, si Remil, I miss you, Remil. Remil, sa palagay mo, ipinahintulot ng Lord na bombahin ng Russia ang Ukraine sa ganong situation, sa ganong lugar? Salawahan. Salawahan ka. Hindi ka sure? Okay. Si tatay, brother, yung Mercado. Sa palagay niyo po, pinahintulot ba ng Lord na bombahin ng Russia ang Ukraine, yung komunidad? Hindi po. At lastly, Brother Mario, sa palagay mo, Brad,
Pinahintulot ba ng Lord? Opo. Siyempre, iba-iba mga sagot nyo. Ano ba talaga? Ang sagot po, yes po. Kasi nga, lahat ng kaganapan ay may kapahintulutan ang Lord. Even in our lives. Maraming pangyayari sa buhay natin na parang, tawag dito, parang walang justice. Diba? Parang hindi dapat mangyari pero nangyayari. Why? Inalaw ng Lord. Pero, pangit man, hindi man maganda, God has always a good purpose for everything na inalaw niya na mangyari. Halimbawa, pumutok ang bulkang Pinatubo before 1990 yan. 1990 kung hindi ako nagkakamali. 1990, how many years na yan? Nung pumutok yan, natabunan ang maraming, tagaroon ba kayo tayo sa mga lugar na hindi naman? Maraming natabunang bayan, maraming lumubog na bayan. May kapahintulutan ang Lord, syempre. Pero, hindi magandang pangyayari. But now, anong effect? Alam nyo, nagbunga yan ng mga lake. Tinatawag yan ngayon na parang New Zealand daw ng Philippines. Maraming naging magandang bunga. So yun yung sinasabi natin. Bawat kaganapan na nagaganap sa buhay ng tao, hindi maganda right now. But in the future, makikita mo, may beauty yon na ipapakita sa atin. Ganyan ang Lord. Dapat naintindihan natin kung ano yung Lord. Now, His control over the weather, it's many effects. Yung mga pagbaha, yung mga paglindol, yung mga kaganapan dun sa environment natin, na katulad nga yung sinabi ko kanina, yun na yun, yung bulkang Pinatubo. Diba? Ano yan? Sa weather, related yan. Lahat yan may kapahintulutan ng Panginoon. Nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. His control over all the details of life, even to us. Even yung bawat detail ng buhay natin. Di ba ang sabi nga sa Mateo, kahit daw ang buhok natin bilang ng Lord. At kahit yung mga ibon, lumipad yan, pagbaba niyan, hindi yan nagtatanim, may kakainin yan kasi ang Lord ang nagpo-provide. Kasi nasa control sila ng ating Panginoon. Pag gusto niyang mabuhay, mabubuhay yan. Pag gusto niyang mamatay, mamamatay yan. Tayong tao, ganun din. Alam ng Diyos, sabi mo sa katabi mo. Alam ng Diyos. Alam ko hindi niyo to gustong sabihin, pero sabihin mo. Alam ng Diyos kung kailan ka mamamatay. Nakatakda na yan. So, at lahat naman tayo ay papunta doon. So, ang maganda, habang nakikilala mo kung sino ang Panginoon, ang maganda, ipagkatiwala mo sa Lord na may alam ng lahat ang hindi mo alam. Di ba mga kapatid? And then, His control over the souls. Alam nyo yung control niya sa ating kaluluwa. Saan ba mapupunta ang iyong kaluluwa? Sa langit o sa impyerno? Alam ng Diyos yan. Pero syempre, hindi siya ang nag-decide. Kung ikaw mapunta sa impyerno, hindi siya nag-decide. Ikaw ang pumili. It's your choice. That's why ngayon, pinag-aaralan natin. That's why ngayon, pinipreach natin. Kasi ba ang Lord na pinaglilingkuran ko? Bakit? Para piliin mo siya. Kasi ganyan siya eh. Diba? Anong laban mo sa isang makapangyarihang Diyos? Anong laban natin kung kukontrahin natin siya? Diba? Now, katulad ng sinabi ko, bakit natin pinag-aaralan ang mga to? Para makilala mo, sabihin mo sa katabi mo, para makilala mo ng lubusan kung sino ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Sabihin mo sa katabi mo. At sa ganon, kapag kilala mo ang Panginoon, kaya mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong buong buhay. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Next slide. Okay. Now, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go. Ayan, a very good question. Paano daw natin malalaman na dun sa mga na ang Diyos ba ay may magandang purpose dun sa mga sufferings na ating pinagdadaanan? Paano daw natin yan malalaman? Isang pangyayari na inaalaw ng Lord na mangyari sa mga tao yung sufferings. Okay. Di ba ang sabi nga ni Pastor Rick Warren dun sa Purpose-Driven Life,
life is a test. Siyempre, kung ang life ay isang test, pag ikaw ba nag-undergo ng test, halimbawa sa school, di ba mahirap? Pag ikaw nag-undergo ng test, mag-aaral ka before taking the test, the exam. Kapag ikaw nakuha ng board exam, talagang bubunuin mo yan. Mahirap, hindi madali. So sabi ni Pastor Rick Warren, ang life ay isang test. So kung ang life ay isang test, marami talaga tayong dadaanan. Bahagi talaga yan ng buhay. Ang tanong, bakit may sufferings? Kasi alam naman natin na from the very beginning, our parents, Adam and Eve, commit sins. At dahil sila'y nagkasala, yan na yung bunga. Ngayon, wag na tayo magsisihan na kasi si Eva at si Adan nagkasala. Kung hindi sana sila nagkasala, wag na nating balikan pa yun. Nandito na tayo. We are in the last days. Ang kailangan na nating gawin ngayon, harapin ang itinakda ng Diyos na mangyari sa buhay natin na kasama siya. Sabi mo sa katabi mo, dapat kasama mo ang Diyos. Kasi hindi ka talaga tatagal. Kaya Christian ka or hindi, bahagi ng buhay ang sufferings. Piliin mo na maging kasama mo ang Diyos. Okay. So, pero paano ba natin mapagtatagumpayan ang mga sufferings na yan? Kasi hindi naman talaga madali. So, ano yung sinabi ng Isaiah, yung first part? By the way, wala tayong point number 1, point number 2. Hinati lang natin sa dalawang part yung ating pag-uusapan. So, unang part, next slide. Ang sabi doon sa unang verse natin, sabi diyan, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Iyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Alalahanin, by recalling what happened in the past, magbibigay yun sa atin ng guide kung paano naman natin haharapin ang buhay na meron tayo right now. So sa mga naging kaganapan in the Bible, sino ang nagbabasa ng Bible? Taas kamay. Bilang isang Christian, dapat nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi, katulad niyan, lahat, ang manual, tayo, bilang Christian, ang manual natin ay Bible. Kaya huwag lang nating hintayin utusan tayo na basahin. Basahin talaga natin. Kung gusto nating may alam tayo sa buhay, basahin natin ang Bible. Now, kung ikaw ay nagbabasa ng Bible, MJ, tayo ka MJ, Celia. Magbigay ka nga sa akin ng isang karakter sa Bible na favorite mo. Si Paul. Nandito ba si Paul? Ay, hindi. Si Paul sa Pablo. Okay, si Paul sa Bible. Si Brother Jerry. Isang karakter sa Bible na favorite mo. Job. Kanina, malakas si Job eh. In demand. At si L.E. Congratulations, L.E. L.E. Sinong Bible character favorite mo? Si Job din. Bukod kay Job, kasi given na yan. Pasa mo sa katabi mo kung wala kang maisip. Kung sino mong gustong pagpasahan. Sino? Sino daw? Si? Hindi, si Jesus Lord yun eh. Yung character na hindi si Jesus. Si Peter. Okay. Ngayon, pag-aralan natin yung tatlo sa Bible. Tatlong tao sa Bible. Okay, una, si Noah in English. Ang buhay po ni Noah ay mababasa natin sa Genesis chapter 6 verse 11 hanggang chapter 9 verse 19. Kung para malaman ninyo, ngayon syempre isa-summarize ko na, grabe yan, ang haba niyan, di ba? So may part lang ako na babanggitin sa inyo. Now, dyan lang tayo mag-focus, babasahin ko lang po dito yung isi-share ko sa inyo. So, ayan. So the story, ayan nga katulad na nakalagay dyan, sabi dyan, inutusan ng Panginoon si Noe na gumawa ng arko. Ang tanong, saan gumawa ng arko si Noe? Sa tuktok ng pinakamataas na bundok na alam niya. Okay. Tanong, Rocky, tayo ka Rocky. Halimbawa, ngayon nangyayari yon na may gumagawa ng arko sa tuktok ng bundok.
Anong magiging comment mo sa taong yun na gumagawa? Baliw. Yun ang sinabi ng mga tao kay Noe. Nababaliw na si Noe. Bakit? Biro mo naman gumagawa ng arko. Barko yun di ba? Barko. Nasa tuktok ng bundok. Di ba paggagawa ka ng arko sa tabi ng dagat? Di ba? Pero siya sa tuktok ng bundok. Kaya siya, inaano ng mga tao na baliw itong si Noe. Kasi biro mo, gumagawa ng barko nasa tuktok ng bundok. Di ba? Pero, si Noe, yung utos ng Diyos sa kanya, sinunod niya. Walang pag-aalinlangan, sinunod niya. So, bakit? Ang tanong, bakit kaya sumunod si Noe? Halimbawa, ikaw, katulad ng sabi ni Rocky, kung ngayon nangyayari yan, sasabihin niya, baliw ang taong yon. Ngayon, kung ikaw ang gumagawa ng arko, sinabihan ka ng mga tao, baliw, kahit saan ka lumingon, baliw na, babaliw ka na talaga. Remil, ipagpapatuloy mo ba? Yung paggawa ng arko? Sabi ng mga tao, kahit sino, kahit sa bahay mo. Sabi ng mga tao, nababaliw na si Remil, biro mo gumagawa ng arko, nasa tuktok ng bundok, ipagpapatuloy mo? Oh, maybe, sasabihin natin hindi. Pero si Noe, bakit sumunod? Sabi mo sa katabi mo, kasi kilala niya kung sinong nag-utos sa kanya. Mahalaga mga kapatid. Di ba kanina inaral natin yung sovereignty of God? Yung katangian ng Panginoon? Mahalaga sa atin na kilala natin ang Diyos. At bukod sa kilala, pinagtitiwalaan mo na kapag ipinaubaya mo sa Diyos ang buhay mo, maganda ang magiging resulta. So si Noe, gumawa, sinunod niya ang utos ng ating Panginoon. Bakit nangyari yon? Mga kapatid, sabi natin, ang lahat ng kaganapan sa buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Nakaplano yun. Even yung future, nakaplan. Part ng plan ng Lord ay lipulin niya ang mga tao sa mundo. Bakit niya lilipulin? Katulad ng sinabi kanina, na si Eva at si Adan nagkasala at habang dumadaan ang mga generations ng mga tao, patuloy na palala ang kasalanan ng tao. And then, hanggang sa dumating sa point na lilipulin na ng Lord ang lahat. Pero, gusto niya na ipagpatuloy niya yung sangkatauhan. So, sino ang napili niya para ipagpatuloy ang sangkatauhan? Yun ay si Noe. Now, bakit si Noe ang pinili ng Lord? Sabi doon, dahil sa walang kapintasan niyang kabanalan. Okay? Pumipili ang Lord ng mga taong pagtitiwalaan niya based sa kung paano namumuhay ang tao na yan. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Okay. Now, doon sa pagpili ng Lord, hindi lamang siya. Kasama ang kanyang pamilya na naligtas, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at mga manugang. Plus, yung mga pair of all living things. Lahat ng may buhay, bawat pares pinapasok niya doon. Sa madalit salita, umulan 40 days and 40 nights at napuno ng tubig ang buong mundo, wala nang matirang kalupaan, at ang nangyari sa arko, lumutang na lang. And after that, alam naman natin ang nangyari, lahat ng may buhay sa lupa ay namatay. Okay, now, kindly click nga sa next slide. Sabi po dyan, next slide, God rewarded Noah for his righteousness and obedience. So ano nakikita? Kapag ikaw ay righteous and obedient person, i-reward ka ng ating Panginoon. Anong reward? Biro mo ang reward sa Kanya, salvation ng Kanyang buong sambahayan. Ang sabi kanina, para malaman mo kung ano yung plano ng Diyos, tingnan mo yung mga nakaraan. Tingnan mo mga pangyayari kaganapan in the past. Tingnan natin ang buhay ni Noe. As a righteous person, binibless siya ng Lord. Ikaw, ibibless ka rin ng Panginoon kapag ikaw ay isang righteous person. Kapag ikaw ay isang obedient person. Kapag ikaw, ang sinusunod mo ay ang Lord. Amen po ba? And then, ano pang isang bagay? The story of the flood also demonstrates both gravity of God's justice and the promise of His salvation. Dito mga kapatid,
Dahil ang Lord ay siya nga ang makapangyarihan, kung sinong gusto niyang isave, isisave niya. Kung sinong gusto niyang ipahamak, ipapahamak niya. Ngayon, ganun-ganun lang ba na, ay, si Nanay Linda, gusto ko to, isisave ko to. Ay, si Sister Lucel, ayoko sa kanya, ipapahamak ko sa kanya. Ganun-ganun lang ba ang Diyos magdesisyon? Hindi ganun ang Diyos magdesisyon. Ang desisyon ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin nakabase sa iyong pinili. Kung paano ka sumusunod sa Kanya. Katulad ng sinabi natin, inutusan si Noe, sumunod. Walang pag-aalinlangan na sumunod. Another, every sin we commit grieves God. Bawat pagkakasala natin, nalulungkot ang Lord. Nalulungkot ang Lord. Then, and His justice demands judgment for that sin. Lahat ng kasalanan natin may kabayaran. Pagbabayaran natin. Unless we are very lucky that we are in yung panahon natin ng grace of God. Unless, sa panahon ng grace of God, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you will be saved. Siyempre, ang acceptance ng Panginoon sa Panginoon bilang iyong Lord and Savior, may kaakibat. Dapat ang buhay mo nababago at nakaayon sa gusto ng ating Panginoon. Kaya mo nga siya tinanggap. Naintindihan po ba natin mga kapatid? So, ganyan ang Panginoon. Pero, kung ikaw magpapatuloy, katulad ng mga tao na napatay sa baha, ganun din ang mangyayari sa atin. Kung hindi tayo makikinig sa ating Lord. Next naman, the life of Abraham. Inilagay ko po dyan, Genesis 12, may karugtong yan, siguro nabura ko. Ibig sabihin yan, from Genesis 12 po, yung story ni Abraham. And then, hindi ko na matandaan kung hanggang saan chapter. Okay. Now, one day, God told Abraham to take all his family and belongings and leave Ur and settle in a new land. Yung new land, kung saan pinapapunta ng Lord si Abraham, yun na po yung Canaan. But that time, wala pang pangalan. That was called new land. Now, bakit? Sabi doon, and start a new nation of people which God had promised them. Now, bago ito nangyari mga kapatid, si Abraham is a nomadic person. Ano ba ibig sabihin ng nomadic person? Si Glenn, alam niya ni Glenn. Nomad person. Si Kuya Ian, ano ibig sabihin ng nomad? Walang permanenteng tahanan. Kumbaga kapag nakatira siya ngayon dito, maaari sa susunod na panahon nandun naman siya sa kabilang ibayo. So ang gusto ng Panginoon, magkaroon siya ng permanenteng lugar. Kaya nag-promise ang Lord na magkaroon siya, dalhin siya doon sa isang lugar na para talaga sa Kanya. Okay? Yun yung new land, yun yung Canaan. Then, yun nga, sabi natin, nomad person siya. Tingnan natin yung story ng paglalakbay ni Abraham. Pakiclick nga. Ayan. From Ur, kung saan siya inutusan ng Lord na umalis, pumunta siya ng new land, nagpunta siya ng Haran. So Haran muna. At the age of 70 years old, at nanirahan siya doon for 5 years sa Haran. And then from Haran, nagpunta na siya ng Canaan. Ang tawag ng time na yun niya ay new land. Okay? And then, at the age of 75 years old. So alam naman natin na siya ay naging tatay, nagkaanak si Sarah at the age of 90, siya ay naging tatay at the age of 100. Kaya that time, wala pa siyang mga anak. Then, so para mas malinaw, yung Ur po na pinanggalingan niya was part of Mesopotamia na ngayon ay Iraq. Then, yung Haran na pinapuntahan niya, ay yun po ay yung southeastern of Turkey today. And yung Canaan kung saan siya sinettle ng Lord, yan po yung sabi niyan, encompasses Israel, the west bank of Gaza, Jordan, and the southern portions of Syria and Lebanon. Yung part na yun, yun po yung Canaan. Yan ang promise Lord ng Lord sa mga Jewish, di ba? Through Abraham. Now, kaya ngayon, mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng kaunting, di ba naglalaban ang Palestine at saka ang Israel. Now, saan ba nakatira yung Palestine? Ang Palestine ay nasa West Bank and Gaza. So, kanino ka papanig? Sino tatanungin ko dito? Kanino ka papanig? Ayaw na nila matanong, nagyuyuko na sila. Siyempre, panig ka sa Israel. Bakit? Originally talaga, para sa Israel
lugar na yan ng Palestine. Kaya ngayon, pag nagera naman itong Jordan against Israel o di kaya Syria or Lebanon against Israel, kanino ka papanig? Sa Israel pa rin kasi yung kanilang mga lugar ay sakop yun ng Kanaan, na promised land. Kaya hindi natatapos ang gera nila. Kasi, sabi mo sa katabi mo, itinakda yun ng Diyos. May promise ang Lord, tinutupad lang ng Lord yung promise niya. Amen po ba? Naiintindihan po ba natin? Okay. Now, ang tanong ulit, eto, halimbawa, Marge. Ba't masaya kayo? Pag nagtawag ako ng pangalan, Marge, tayo ka Marge, kat buntis. Exercise yan. Ngayon, Marge, ano yung bansa? Kung halimbawa titira ka sa ibang bansa, anong gusto mong puntahan? Titira kayo, pamilya. Canada. Bakit gusto mo Canada? Paano mo nalaman? Mayaman, ba't mo alam na mayaman yun? Okay. Based on the social media, di ba? Pag ikaw pumunta ka ng ibang bansa, pupunta ka, aaralin mo muna yung pupuntahan mo. Eh noon ba panahon na yun may social media na? Ilan nga lang ang tao noon eh. Wala. Pero inutusan ng Lord, si Abraham, umalis ka dyan, may mga ari-arian na siya, di ba? Hindi ko pa pala nabasa. From Haran to Canaan, pumunta siya, kasama ang asawa niya si Sarah, kasama ang pamangkin niya na si Lot, and kasama niya, may mga naipon na siyang mga kayamanan that time. Biro mo, nakabuild na siya ng kayamanan at mga tauhan, tapos paaalisin ka sa lugar na yon, pupunta ka sa isang lugar na unknown, wala kang ka-idea. Ang tanong ulit, bakit sumunod si Abraham? Tay Jess, bakit sumunod? No, sagutin mo natin ulit. Sabi mo ulit sa katabi mo, kasi kilala niya ang nag-utos sa kanya. Kilala niya na ang Diyos na nag-utos. Ikaw, pag inutusan ka ng Panginoon, susunod ka rin ba agad sa Lord? Walang pakundangan? O, konti lang ang nag-amen. Kasi kung konti lang naman talagang sumusunod sa Lord. Yun nga lang, simpleng pumunta ng Sunday service. Sabi ko nga kanina, Sunday service is a feast day for Christians. At kapag tayo ay anak ng Diyos, dapat masaya tayo na nasa loob ng church. Yun nga lang ating mga ministry, hindi pa natin magawa ng with joy in our heart. Yun nga lang mga LG natin, hindi pa natin mapuntahan. Hindi pa natin ma-enjoy yung light group natin. Diba? Utos yun. Sa balagay mo, utos ba yun ng Panginoon? Siyempre. Pero ang tanong, why do you disobey God? So, hindi mo kilala sa Lord. Kasi I'm sure kung kilala mo si Lord, walang tanong-tanong katulad ni Abraham at saka ni Noe, susundin ko siya. Kasi alam niya, ano ang ibubunga ng lahat kong ginagawa. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Okay, tingnan natin. Next slide. Abraham obeyed unquestioningly. Sabi diyan, sila nagsabi, walang tanong-tanong. Sumunod si Abraham. The commands of God, from whom he received repeated promises and a covenant that his seed would inherit the land. Ikaw ba, yung utos ba sa'yo ng Panginoon, may promise ba ang God? Yes! Di ba ang sabi ng Lord, ibigay mo sa akin ang 10% ng iyong mga kinita. Kung hindi, subukan mong gawin yan. Kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit. At ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Lahat ng command ng Lord, may promise. So dito, may promise ang Lord. Sumunod ka sa akin, I have promised to you. Diba? So ano yon? When Abraham first saw the new land, he built an altar to glorify God. Alam mo, yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, mag-glorify siya. Kasi every time na ang Lord nagki-create, even yung during the time of creation, sabi ng Lord, at lilikhain ko at nalikha ng Diyos ang araw at gabi at siya ay nasyahan. Lagi nang may kasamang ganon. At siya ay nasyahan. Ngayon, nilikha ka. Ang tanong, nabibigyan mo ba ng kasiyahan ang Lord sa pagkalikha sa'yo? Mabibigyan lang natin ng kasiyahan ang Lord sa pagkalikha sa atin kung nakita niya na nangyayari sa atin ang plano niya sa buhay natin. Amen po ba? Okay. So, kung gusto mong maging masaya ang Lord sa buhay mo, napiplease lang natin ang Lord by obeying Him.
lahat ng tinuturo niya sa atin, gagawin lang natin. Kasi yun ang purpose niya natin sa mundo. Ang tayo ay sumamba sa ating Panginoon. At sabi diyan, they settled and became the Jewish nation of Israel. O hanggang ngayon, may Israel pa. 'Di ba? Okay. So, at ang ibinunga ng pagsunod ni Abraham, siya ang ating naging father of faith. Biro mo, siya ang ating ama ng pananampalataya. Ibig sabihin, itong ginagawa natin na yan, siya ang ating ama. Siya ang pinagmula ng lahat. Siya ang naging daan kung bakit na-establish yung faith sa ating mga Christian. Sa kanya nagsimula ang lahat ng mga iyan. Okay, next, the third one, doon sa una. Yan si Joseph naman, the dreamer. So, ang life naman ni Joseph ay nasa Genesis 37. Chapter po yan, hindi yan verse ha. Chapter 37 hanggang chapter 44. Ang kwento po ni Joseph ay nagsimula nung siya ay 17 years old. Lahat ng nababasa nating kwento about Joseph, nagsimula yan when he was 17 years old. Nag-end yan at the age of 110, which is, yun na yung panahon, age niya na siya ay namatay. Okay. Now, ano ba yung kwento ni Joseph? Balikan lang natin para na rin doon sa iba mga hindi pa alam. Di ba, nagsimula yan sa nanaginip siya. So, ang napanaginipan niya sa madalit salita, siya ang gagamitin ng Lord. Ang sabi doon, yung kanyang mga magulang at saka kanyang mga kapatid ay yuyuko sa kanya. Ibig sabihin, siya yung magiging natatangi doon sa pamilya. Hindi matanggap ng kanyang mga kapatid yung kanyang sinabi. So, anong ginawa? Pinagtangkaan nilang patayin. Tingnan ninyo, ang Lord may plano. So from the dream of ni Joseph, inihayag niya yung kanyang mga plano. Okay, now, mga kapatid, may nagtangka na putulin ang plano ng Diyos. Sino nagtangka na putulin ang plano? Mga kapatid niya. Gusto nilang patayin. Ang tanong, nagtagumpay ba? Hindi sila nagtagumpay kasi nga, ang itinakda ng Diyos ay itinakda niya. Sabi mo sa katabi mo, ang itinakda ng Diyos ay itinakda niyang mangyari. Hadlangan man yan ng kahit na sino, mangyayari't mangyayari yan. So ano yung plano? Ano nangyari sa buhay niya? Bilang isang gagamitin ng Lord. At i-reflect din natin ang ating sarili sa bagay na to. Tayo bilang ginagamit ng Panginoon, dumadaan din tayo sa kung anong katulad ng pinagdadaanan ni Joseph. Maaaring iba-ibang sitwasyon lang. So ano ang kanyang mga pinagdaanan? Inihulog siya ng kanyang mga kapatid sa isang bangin, isang balon or bangin. Then, may nakakuha sa kanya doon. And then, ibinenta siya sa Egypt. Dinala siya sa Egypt at ibinenta siya doon. At nung siya ay nandun na sa Egypt, iba't iba mga karanasan, naging alipin siya, napunta siya sa bahay ni Potiphar. Nung siya ay napunta sa bahay ni Potiphar, dahil gwapo daw si Joseph, sabi sa Bible, gwapo siya, yung asawa ni Potiphar nagkagusto sa kanya, gusto ng asawa ni Potiphar na makipagtalik sa kanya, pero tinanggihan siya ni Joseph kasi mabuting tao si Joseph. May takot sa Diyos si Joseph. Tinanggihan. So dahil na, ano ba yung tawag doon? Anong tawag sa ganong attitude? Yung napahiya, di ba? Dahil napahiya siya, binaliktad niya ang sitwasyon. Sinabi niya sa asawa niya na siya ay ni-rape ba o pinagtangka ang i-rape. Hindi ko alam kung ni-rape ang sinabi or pinagtangkaan ni Joseph. Ang ending, nakulong siya. Gagamitin ng Diyos si Joseph para sa isang plano niya. Then, tingnan ninyo ang kanyang mga pinagdaanan. Madali ba ikaw ay pagtulong-tulungan ng iyong kapatid hanggang sa plano nila patayin? Madali ba ang ikaw ay maalipin? Madali ba ang ikaw ay mapagbintangan? Pero lahat yun naranasan. So, kung tayo nakakaranas ng iba't ibang mga bagay, ang tanong, napagtagumpayan ba ni Joseph? Siyempre, napagtagumpayan niya. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng sufferings mo, kung kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. So, ano yung ending? Ang ending po nun, nung nakakulong siya, may isa kasing mangyayari. Yun yung magkakaroon ng 3 taon kalahati na taggutom. Napanaginipan niya ng Pharaoh. Pero walang makapagpaliwanag dun sa panaginip ng Pharaoh, only Joseph. Siya lang ang nakapagpaliwanag.
kung anong kahulugan na sinabi niya na magkakaroon nga ng 3 taon at kalahati na taggutom. At dahil nalaman ng Paraon na magkakaroon ng taggutom, anong nangyari? Nakapaghanda sila. Yung first 3.5 years na ginawa nila yon, nag-ipon sila na nag-ipon ng mga pagkain kasi darating ang taggutom. At nangyari nga ang taggutom. Ngayon, dun lang sa Egypt may pagkain. Ang kanyang pamilya na nagtapon sa kanya, magsasuffer sa taggutom. Siyempre may promise ang Lord. Anong promise ng Lord? Si Abraham gagawin niyang father ng Jewish people. Yun yung promise niya. Pero malilipol. So ang Lord may purpose. Isi-save na naman niya itong kanyang chosen nation, di ba? So paano niya sinave? Sa pamamagitan ni Joseph. So paano na-save ni Joseph? Siya po, ang reward sa kanya, nakalaya na siya at ginawa siyang second to the highest leader ng Egypt. At that time, ang Egypt is the most powerful country. Kumbaga parang ngayon, kasi for me, ang consider ko na most powerful country ay US. Kasi sila yung natin eh. So parang ganon. Naging second, foreigner siya, hindi siya Egyptian. Siya ay Jewish, di ba? Pero naging second. Bakit? Ay may plano ang Diyos na i-save. And alam nyo, ang tanungin natin, bakit ganon ang pinagdaanan ni Joseph? Ganong gagamitin lang naman pala siya ng Diyos at pwede namang direkta na hindi na niya pagdaanan yon. Di ba maaari nating isipin yan? Now, alam nyo, based doon sa aking ni-research, na si Joseph, nung time na siya ay nanaginip at sinabi doon na yuyuko sa kanya, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga magulang, syempre nagkaroon ng ego. Diba? Tao, human being. Nagkaroon siya ng ego. Now, tayo din, kahit ikaw, ang layunin ng heart mo is to serve God and with all of your hearts, meron pa rin dapat ayusin sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, mayroong dapat ayusin sa'yo. So, ang paraan ng pag-aayos ng Panginoon ay yung mga pinagdadaanan. Yung lahat ng pinagdaanan ni Joseph, na-build siya. As a strong person, na-build siya. May pananampalataya. Yung na-build sa kanya, yung gusto ng Lord ma-build. Nagpatawad siya ng kanyang pamilya. Diba? Pinatawad niya at kanyang sinagip sa pagkalipol yung kanyang pamilya. So, ang nangyari, kinuha niya yung kanyang pamilya dun sa New Land. At yun na po ang naging story kung bakit naalipin ng Egypt ang Israel. At ngayon, nagkaroon na naman ng story through Moses, sinundan ko lang, na babalik na naman sila sa lupang pangako. Nag-travel na naman sila, going back dun sa lupang pangako, yung tinirahan dati ni Abraham. So, yun na yung mga story. Ganyan po nangyari sa istorya na yan. Okay. So tandaan natin, katulad ng ginawa ng Lord kay Joseph, binibuild niya tayo, katulad ng sinabi natin sa Santiago na ang ginto, para mapatunayan mo na talagang siya'y ginto, pinapadaan sa apoy. At habang yan dumadaan sa apoy, kung yan ay ginto, lalo yang kikinang. So sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw ay totoong Kristiyano, habang dumadaan ka sa sufferings, lalo kang magmamature. Kalimutan na nila, hindi na nila matandaan. Mahaba ba? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dumaan ka sa sufferings, sa mga pagsubok sa buhay, lalong lalalim ang buhay pananampalataya mo. Yan ang sinasalamin yan, mga kapatid. Kaya, sabi natin, yung bad na nangyayari sa buhay natin, may katumbas siya na good. Kaya ang Lord hindi natin dapat kinu-question. Bagkos, isama mo sa buhay mo para madaanan mo. Kaakbay mo, ka-holding hands mo, tatay mo, di ba may yung footprints in the sand? Magpakarga ka sa Lord. Yun, ganun ang gusto ng Panginoon na ginagawa natin sa Kanya. So, ngayon mga kapatid, pakiclick nga. Pakiclick. Ayan, a realization natin. Sabi dyan, before the foundation of this world were ever laid, God knew how the story of His people would end. Katulad ng sinabi ko kanina, even yung kamatayan natin, alam yan ng Lord kung kailan.
He knew that our story would end with eternal life. Ganyan ang goodness ng God. You see, kahit gaano kasama ng tao, pinipilit ng Diyos na isave ang tao. Ngayon, gumawa na naman siya ng bagong paraan para isave ang tao. Anong gusto niya sa tao? Makasama niya eternally. Yan talaga, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, from Abraham, nag-build sila ng altar para mag-worship. Kasi yan naman talaga ang purpose ng tao, mag-worship sa Lord. Hanggang ngayon. So, saan tayo nag-worship? Physically, sa church. Pero hindi lang dito. Kasi ang totoong temple ng Lord nasa heart. Sabi mo nga sa katabi mo, ang templo ng Lord nasa puso mo yan. Kung nilagay mo. Kung nilagay mo. Pero kung hindi mo nilagay, wala. Walang templo ng Diyos sa puso natin. Okay. Paano nangyari? Paano mangyayari na ang tao gusto ng Lord na magkaroon ng eternal life? Ito na naman. May nakatakda na naman siyang mangyari. Next slide. Ayan, sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan ba naman sa verse na yan, mahihigit pa ba? Para i-analyze mo yung love ng God sa'yo. Biro mo, yung Diyos na pinakita natin kanina kung gaano siya kapangyarihan, makasama mo yung ganon. Nangangarap ka nga makasama isang presidente. Pero under yun ng kapangyarihan ng Lord. Itong Diyos na pinag-aaralan natin, ikaw lang ang hinihintay niya para makasama ka niya. Amen po ba? Kahit bugtong niyang anak, binigay niya. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos na hindi nare-realize ng marami, na gano'n na lang tanggihan ng maraming tao. Kahit dito sa loob ng church, I'm sure. Marami pa dito ang not totally surrendering the life to our only God. Okay. So ngayon yung second part natin, pero maikli lang to, hindi kasing haba kanina. Yung second part natin, kung may past, may future. Di ba? Yun yung binasa natin. Basahin nga po natin yung next. Okay. Ang sabi doon ulit sa Isaiah 46:10, sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. So ang pag-usapan naman natin ay yung present natin ngayon connected to our future. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko, katulad ng mga tauhan na sa Bible na nabasa natin kanina, itinakda ng Diyos, may mga humadlang, pero nangyari. At ganun din sa buhay natin. Hadlangan mo man, gustuhin mo man, mangyayari yon. Ayawan mo man, mangyayari yon. Ngayon kapag inayawan mo, you will not be happy. Kasi, sabi nga natin, yung magandang plano ng Lord, mangyayari lang yon kung pinili mo. Tandaan natin, tayo ang pumipili. Gusto ng Lord ng salvation, pero pipiliin mo yan. Okay. Diba? Karamihan sa pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon ay paghahanda sa araw ng bukas. Katunayan, I'm sure, may mga hindi nakapagsimba ngayon kasi maaaring nagtatrabaho. Bakit nagtatrabaho? Pangarap bumili ng bahay. Pangarap bumili ng ganito. Ibig sabihin, ngayon pa lang, tinatrabaho na ang araw ng bukas. Yan ang isang napakalungkot na kaganapan sa buhay ng tao. Na yung present situation niya, present life niya, ang hinahabol niya ay ang araw ng bukas. Ang gusto ng Lord, yung present life mo, you enjoy today what is God given today. Sabi ng Lord, di ba ang Diyos ay Diyos noon? Di ba ang Diyos ay walang simula at walang katapusan? Ang Diyos noon ay Diyos natin ngayon. Ang Diyos natin ngayon ay magiging Diyos din natin bukas. So ano ang worry natin? Yan ang pinagkakaabalahan ng tao. Hindi niya magawa ang plano ng Diyos ngayon, which is, yung dapat na ginagawa mo ngayon, yan ang magiging measurement ng God. Ikaw ba'y kasama sa isi-save niya? Ikaw ba'y kasama sa i-bless niya? Ikaw ba'y kasama sa pagtatagumpayin niya? Saan nakabase? Sa ginagawa mo ngayon. Pero ang tao, busy sa pagpiprepare for tomorrow. Yung mga estudyante, hindi mo na ako a-attend ng LG, hindi mo na ako magmi-ministry, hindi mo na ako a-attend ng church. May project.
At ang pinakamasakit doon, may oras gumawa ng project, hindi ginawa. Yung araw, special day, dapat feast day, doon ginawa. Where is the temple of God in our heart? If that is the way how we choose, kung ganyan tayo pumili, nasaan ang templo ng Diyos? Yan ang magsasalamin sa atin. Ano ang bukas na haharapin natin if we are like that, na bilang isang mananampalataya? Amen? Now, paano ba nagplano ang Diyos? Kung tayo, ang gusto natin, yung tawag dito, yung bukas pa lang, ngayon na tinatrabaho, masyado nagmamadali, then minsan naman, hindi naman niya na-achieve. Diba? Yung kanyang gusto, yung kanyang ginugol, minsan, most of the time, hindi naman niya na-achieve. Or ma-achieve man niya, kanina nanood kami nung namin, LG ko, na mga leader, sabi dun sa pinag-aralan namin, yung iyong pinagplanuhan, halimbawa, nag-ipon ka, 2 years from now, magta-travel kami ng buo kong family, kaya trabaho dito, kayo dito, overtime dito, para makaipon ng pan-travel. Hindi mo alam, bukas kukunin ka na ni Lord. Di ba parang yung, sabi nung mayaman, mayaman na ako, hindi na ako magtatrabaho, ang gagawin ko na lang uminom, kumain, magpakasarap. Pero kinuha ng Diyos, yung pinag-ipunan niya, nawala. Hindi niya napakinabangan. So ano yung gustong iparating? Harapin mo ang araw ngayon kung anong pinapagawa ng Diyos ngayon. Yan ang wise decision that can one person make. Yung kanyang harapin ang kanyang buhay ngayon ng tama. Kasi ang man's pleasure, self-willedness. Kung ano ang gusto niya, yun lang. Very selfish. Ganyan ang nature ng tao. Yan ang pleasure ng tao. Para makawala ka dyan, kailangan tayong mapuspos ng banal na espiritu. Kasi yan ang magpapalaya sa atin mula sa ganyang sitwasyon. But, kung ang pleasure ng tao ay ganon, puro sariling kapakanan, iba ang pleasure ng Diyos. Iba ang gustong makita ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pakiclick nga. Ayan. The goodness of God's pleasure. Ano yung kagandahan ng nagpapaligaya sa Panginoon? Alam nyo, isa lang ang gusto ng Lord. Yung purpose niya, makita niya na nangyayari. Pero katulad ng sinabi ko, kapag dinidisobey mo ang God, hindi mangyayari ang purpose. Ngayon, may pleasure ba ang God sa buhay mo? Wala. Amen? So, ano-ano yung mga pleasure na yan? Number 1, 2 lang to at mabilis lang mga kapatid. What is pleasant to God must be right. Ang nagbibigay ng ligaya sa ating Panginoon ay yung mangyari ang tama na dapat na mangyari. Iayos tayo sa tama. Sumunod tayo, halimbawa, sufferings, pagdaanan mo yan, sige. Di ba, pag may bagyo, pagkatas ng bagyo, all the time ba bagyo? Di ba darating mamaya bukas or sa makalawa, sisikat ang araw. Tingnan ninyo kapag bumagyo, pag sumikat ang araw, grabe parang hindi dumaan ang bagyo. Makikita mo na lang sa paligid mo, may mga nakatumbang puno. Pero kapag sumikat ang araw, grabe, ibang-iba. Parang walang bagyong dumaan. So ganon ang ating Panginoon sa ating buhay. Daraan ng bagyo, pero pilitin mo na kasama ang Diyos sa lahat ng journey mo sa life. Bagyo man, blessings man, or whatever, sikapin mong kasama mo ang Panginoon. Siguradong hindi ka maliligaw. Okay. Meron po akong ipapanood sa inyo. Ikli lang. Alam ba? Ay. Palakas ng konti.
meron kang natanggap na wala, alam nyo, most Christians nagbabackslide because yung meron siya na inalis sa kanya ng Lord. Dinatalikuran natin ng Panginoon. Pero, you see mga kapatid, sa kanya sabi niya, dearly love niya yung pagiging flight attendant. 3 years niya lang niyang nagawa. And then, siya ay nagbablog, di ba? Ang binablog niya ay yung kanyang ginagawa. Then, tingnan mo yung plano ng Lord. Hindi niya na-imagine, syempre ang sakit, na yung isang pinagsikapan mo, kasi yung previous pa niyang video na yan, doon mo maririnig yung mga pinagdaanan niya bago siya naging flight attendant. Marami siyang pinagdaanan. And then 3 years lang niya na-enjoy. Pero ano yung kapalit? You see, alam mo mga kapatid, kapag ang Diyos may inalis sa'yo, kung ikaw, sabihin lang natin, itatak natin sa puso natin, kung ako tapat sa Panginoon, may inalis siya sa akin, much better ang ipapalit niya. Di ba alam mo, sabi niya, nagbablog siya, part ng kanyang ginagawa. Alam niyo ba, ang kanyang subscriber, kulang na lang ng 3 sa 1 million. Di ba magkaroon ka ng million of subscribers, malaking vlogger ka na. At ang tindi na ng kanyang kinikita. So kaya siya na-interview ni Tony Gonzaga. I-relate natin, mga kapatid, ito ay present. Kung kanina pinag-usapan natin yung past, yung mga Bible character, baka mamaya isipin nyo, Bible yun eh. Mga matatapang na tao talaga yun. Ako ordinaryong tao eh. Siya ordinaryong tao. Siya nabubuhay ngayon. Ang experience niya, maaaring experience mo. Maaaring magkaiba lang ng story. But, may mga pinagdaan ng hirap, may much better. Yun yung Lord. Kapag ang Lord pinagtiwalaan mo, ganyan ang kanyang gagawin sa iyong buhay. Kasi, siya ang lumalang sa atin. Next. Ay, ba't ang layo na? Gusto mo na ako mag-close, ha? Balikan natin. Meron pa, balik. Ayan. Kasi gawa ng video kanina. Sorry po. Yan. Number 2, what is pleasant to God must be kind. Alam niyo ba ang isang character na gusto ng Lord na build sa tao is kindness? What do we mean by kind? Hindi pwedeng ikaw nandito lagi sa loob ng church, and then pagdating mo sa bahay, hindi mo ma-share kung anong meron ka. Hindi pwedeng ikaw, laman ng simbahan, and then pagkatapos, hindi ka marunong magpatawad. Hindi ka marunong, hindi mo ma-express yung love sa ibang mga tao. So yun ang ibig sabihin ng kindness. Now, isa pa ulit, story. Kung kanina ay nag-story tayo, 2 lang naman ang story natin ngayon. So, the essence of pleasure is unselfish concern for others. Yan ang ibig sabihin ng what is pleasant to God must be kind. Dapat hindi tayo selfish, pero evaluate natin. Yun nga minsan, sabi ng kaibigan mo, pahiram naman ng pera. Kahit may pera ka, sabihin mo, wala. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin eh. Yun nga minsan, humingi ng tulong sa'yo magulang mo. Hindi mo nga sila matulungan eh. So, asaan ang ating justice ng pagiging Christian? Now, meron pa akong isang ikukwento sa inyo. Kanina nakita nyo na. Sige, click nga. Sino nakakakilala kay Glenda de la Cruz? Kaninang tanghali meron eh. Yan, kilala ni Jane. Sige, Jane, ikwento ko ang buhay ni Glenda. Sino ba si Glenda de la Cruz? Lumaki siya sa kanyang lola dahil namatay ang tatay niya nung 2 years old pa lang siya. Iniwan siya ng kanyang nanay na isang GRO. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, pangalawa o pangatlong anak siya. Dahil ang kanyang mother ay GRO, sila ay 7 magkakapatid. Kung sila ay 7 magkakapatid, 7 rin ang tatay ng mga ito. Okay? So, in other word, bullied child si Glenda. Binubuli siya na, yun nga, GRO yung kanyang nanay. 'Di ba? And then, sinabi ko, lumaki siya sa kanyang lola. Nung elementary days niya, siya ay nagtatrabaho na kasama yung kanyang kapatid. Hindi lahat kasi nilayasan sila ng nanay nila eh. Iniwan sila eh. Kaya yung iba niya mga kapatid, syempre,
doon na kasama ng nanay niya nung simula nung sumeperate sa kanila. Kaya naiwan siya sa lola, natuto siya magtrabaho at young age. Elementary, ang mga natutuhan niya, ang mga pinasok niyang trabaho, bakal bote, mahjong. Pagkagabi daw, may mga patay, nagmamahjong sila. Ay, alam niyo, matalino siya, matalinong tao si Glenda. Kaya lagi daw siya nananalo. And then, tumutulong sa grocery store. Dumating ang time na siya ay mag-high school. Hindi na siya kayang pag-aralin, pinapahinto na siya ng lola niya, hindi na siya kayang pag-aralin. So, ang ginawa niya, pumasok siya ng online job. Alam niyo ba, at the age of 12 years old, nakapasok na siya ng call center. Hanggang matalino siya. Hanggang 14 years old. Bakit natapos ng 14? Nabisto ang age niya. Na siya ay under nga ba ang tawag? Underage. Ang required dyan, 18 years old. So, kahit kaya niya, at alam nyo, nung na-stop, alam nyo kung ano siya, team leader. Di ba? 14 years old, di pa qualified magtrabaho, team leader na ng grupo. Then, sa madalit salita, nahinto dahil siya ay nabisto, na siya ay 14 years old pa lang. Nag-try siyang pumasok ng PBB kasi maganda naman siya. Tingnan niyo, maganda siya. So, marami siyang tiniray ulit kasi nga gusto niya makapag-aral. At the age of 16, nag-online selling siya. Naging online seller siya. Marami siya nabenta. Hanggang sa makabenta siya ng sabon. May na-encounter siya na nagmamanufacture ng sabon. Matapang siya. Isipin mo, nag-call center, 12 years old. Di maboka yan. So, yung kanyang ganyang klase ng ugali, kinausap niya yung nakilala niyang manufacturer. Naghiram siya, pautangin siya, nakiusap siya na pautangin siya ng 1,000 pieces ng sabon. Yung sabon na yan, ibinenta niya at bawat isa tumubo siya ng 50 pesos. In other words, nagkaroon siya ng 50,000 pesos. Yung buong 50,000 pesos niya, ibinili niya ng, kasi daw, nung time na yan, sa China ay may tigda 2 piso na sabon na parang click na ibenta. Hindi ko na masyado matanda, mamaya, ibigay ko sa inyo yung link para mapanood nyo. Kasi very inspiring ang buhay niya. So, yung 50,000, binili niya lahat ng sabon sa China. Eh di ba ilang taon pa lang siya, 16 years old. Ngayon, ang problema, nung nandito na, hinold ng custom kasi walang documents. So, eto na naman. Panibago na namang laban sa buhay. Di ba? Sabi niya, para siyang bata na nagmamakawa hanggang sa, syempre, baka na-release. Kasi, hindi kasi naging specific. Doon ang sabi lang na hold. Doon sa custom yung kanyang produkto. And then, at the age of, sa madalit salita, from that, nagdire-diretso na. At the age of 20, nahawakan niya ang kanyang first 1 million peso. Ngayon, siya ay 27 years old. Ngayon, siya ay isang billionaire. Mamaya kukwento ko sa inyo kung bakit siya billionaire. Now, pero alam nyo, behind dun sa kanyang success, nung siya ay 13 years old, dahil nga mahirap sila, nagja-jumper, kuryente. Eh nahuli sila na nagja-jumper. Kaya pag uwi daw niya ng bahay, nakita niya maraming pulis, yung kanyang tito, huhulihin ng pulis. Ang kailangan na pera ay 300,000 pesos. Eh di ba 13 years old, nagko-call center. Ang ginawa niya, nangutang siya sa isa sa mga boss niya na foreigner. Hindi ko alam kung US ba or yung nationality noong foreigner na inutangan niya. Pinautang naman siya ng 300,000. Tingnan mo yung niya, di ba? Yung abilidad niya. Sipin mo 13 years old, gawa ka ng paraan 300,000 pesos para tulungan ang kanyang tito na huwag makulong. Pinautang, pero may kapalit. Anong kapalit? Kailangan magpapadala siya every time nahihingi ng nude photo. Mga hubad na larawan, yung nagpautang, magpapadala siya. So, naalipin siya within 5 years. Habang siya ay umaangat, ang kanyang negosyo, may suffering siyang pinagdadaan. Sabi niya, ilang beses siya nagtangka na magpakamatay. Kasi hindi na niya masikmura yung nangyayari sa kanya. At habang tumatagal, palala ng palala yung demand nung boss niya sa kanya, yung ex-boss niya sa kanya. Hanggang sa, pumunta siya ng krame at the age of 18. At doon natuldukan yung panghaharas sa kanya nung foreigner.
So, ibig sabihin, nung tumawag, ang sumagot, yung taga-Karame. Yun na yun, sabi niya, doon natuldukan ang lahat. At sabi niya, walang sino man sa pamilya niya ang nakakaalam na may pinagdadaanan siyang ganun, kahit isa. So, anong nakikita natin? Biro mo, nanghiram siya ng 300,000 para sa tito niya. What do we see? Ang sabi doon po sa ating binabasa ay, what is pleasant to God must be kind. Alam niyo, hindi ko sinearch. Ewan ko kung ano siya, kung siya by born again, kung anong religion niya, hindi ko siya sinearch. Sinearch ko to kasi anong katangian na mayroon si, pangalan nito, Glenda de la Cruz. So before ko i-share yung katangian, bakit siya billionaire? Nag-start yon dun sa Brilliant Skin, yung mga sabon. Then, nadagdagan na ang kanya mga business. Nagkaroon na siya ng additional Brilliant Cafe, Brilliant Builders, yung mga real estate. Sino ba yung vlogger na babae na mayaman na kilala sa real estate? Yun yung kapartner niya. Yun ewan ko kung maghili kayo manood ng ganyan. Nakalimutan ko na kasi pangalan. Yun naman yung kanyang nakausap. Ganun siya maboka, matalino. Nagkaroon na siya ng Brilliant Medical Group. Nagkaroon na siya ng Brilliant Aesthetic and Spa. Brilliant Tool Manufacturing. Brilliant Hotel sa Malaysia. May franchise siya ng mga gasoline at saka Jollibee. At ang ongoing na isa sa malaking project niya ngayon, dahil siya ay isang real estate developer, may 4 na building silang ginagawa ngayon sa Dubai. Ang partner niya, syempre taga Dubai. Presently, ngayon yun ginagawa. That's why, naging billionaire na siya. Now, tingnan natin. Lahat po ito, walang halong exaggeration. Kaya ibibigay ko sa inyo ang link. Kasi nga, sabi ko sa inyo, nakaka-inspire ang buhay niya, panoorin nyo. Lahat ng narinig nyo sa akin, makikita nyo doon. So ano yung mga katangian ni Glenda? Alam nyo, ang lahat ng kanyang pamilya, kinupkup niya. Kaya sabi ko sa inyo, mga tito, di ba ganun kasi siya Biro mo yung tito niya, nangailangan ng 300,000, tinulungan niya, gumawa siya ng parang. Di ba dapat yung tito niya gagawa ng parang kasi adult na yun eh. Pero siya bata. Then, lahat ng family niya, mga kamag-anak, mga pinsan, kinupkup niya. Yung mother niya na nang iwan sa kanila, na continuously, naging bad mother pa rin. Bakit? Yung mga younger sister niya, ginawa rin GRO nung kanilang nanay. So, kung iisipin, alam niyo, yung heart niya, alam niyo yung ginawa, tinutulungan niya yung nanay niya secretly. Pinapadalhan niya ng financial support. So, dyan natin matitest, anong heart mayroon si Glenda. Then, alam niyo ba, ang sabi niya, kapag sila every New Year daw, hindi sila dito sa Pilipinas nag-New Year, sa Dubai daw sila nag-New Year. Alam mo, sabi niya, every time na nagta-travel sila, ang kasama niya, more than 100 people. Kasama ng lahat ng kanyang kamag-anak na kinukupkup niya at ang kanyang mga empleyado. Isinasama niya kasi ang circle of friends niya, yun din kanyang employees. Yun din ang kanyang mga close friends. So sabi niya, yun ang kasiyahan niya. Yung mag-host ng mga program para sa kanila, ng mga para sa ikaliligayan ng kanyang mga kasama. Then, ang sabi niya, she loves to share and sabi niya, I am always thankful and grateful. Alam niyo, sabi ko nga kanina, hindi ko na tiningnan. Ang tiningnan ko, anong klaseng tao si Glenda? Ang sabi ng Lord, what is pleasant to God must be kind. So, maaaring tanungin natin, pero bakit ganun? Ang bilis. Bakit ganun? Pwede naman sa akin. Pwede ba kahit isa doon sa akin, di ba? Maaring tayo nagtatanong, bakit yung kaliit-liit na bagay na nire-request ko? Bakit ang hirap kong makuha? Ngayon, balik natin sa sarili natin ang tanong. Bakit nga ba? Bakit ang Diyos may mga pinagpapala? Bakit ang Diyos merong mga pinagkakaitan ng blessing? Remember, isa lang sa mga gusto ng Panginoon, para siya mabigyan natin ng kasiyahan as our Creator, we must be kind. So, tingnan natin ang ating sarili. Kasi ang Lord, ang sabi nga, alam ng Lord, pwedeng ipakita mo sa kapwa mo na ikaw ay ganitong kabuti. Pwedeng ang katabi mo ang pagkakakilala sa'yo, ganito ka, ganyan ka. But God knows every detail of our life. God knows. So, ibalik natin ang tanong, bakit yung maliliit na bagay ay hindi ko makamit samantalang may mga tao na ganito kung pagpalain? Ang tanong, siya ba isinuwerte lang sa term ng mundo? Hindi, kasi ang sabi nga natin, lahat ng nagaganap sa mundo ay nasa ilalim ng
kapangyarihan ng Panginoon, ng kapahintulutan ng ating Panginoon. Next slide. O yan po, panoorin nyo kay Karen Davila. How did Glenda de la Cruz became a billionaire? Mai-inspire kayo sa buhay. Ka-upload lang yan. Wala pang 1 month. Okay, next slide. So, nasa conclusion na po tayo. Kung, sabi sa Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana? Sa atin, ang mga bagay, ang lahat ng bagay na gusto natin, God is challenging us. Kaya rin ng Diyos pasaganain. Kung sa isang tao nangyari, sa akin ba imposible? Maaaring hindi ganun kadetalye. Maaaring iba-ibang paraan. Pero sa atin na Christian, syempre hindi na yan ang happiness natin eh. Hindi na ang happiness natin ay maging billionaire tayo. Magkaroon tayo ng limpak-limpak na pera. Kung hindi naman natin papakinabangan, ang happiness natin, yung ma-enjoy natin ang buhay natin day by day. Yung makalaya ka sa mga alalahanin, sa takot, sa pangamba, sa galit, sa puot, lahat ng meron na nagpapabigat sa atin, makalaya ka dyan. Yan ang totoo. Yan ang totoo mga kapatid, nakahulugan ng buhay. Maaaring ako nag-share sa inyo ganyan, parehong financial blessings, pero tayo na mga anak ng Diyos, iba sa atin ang blessings. Now, hindi imposible na makamit natin ang mga blessings na yan. Maging tapat ka lang sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, maging tapat ka lang sa Lord. Mabigyan lang natin siya ng pleasure sa nakikita niyang nagaganap sa buhay natin. Yun lang. Doon susuklian ng Panginoon ang ating buhay. Palakpakan nga po natin ang God. So, may iiwan ako sa inyong question. Next slide nga. Sabi dito, will you see our greatest hope? Will we see our greatest hope in the sovereignty of God? Nakikita ba natin na siya lang ang pag-asa natin? Kasi sovereign God siya eh. Or, will we insist there is a better one? Anong ibig sabihin yan? I-insist pa rin ba natin? Sasabihin pa rin ba natin? No. Although hindi man natin directly sinasabi sa Lord na no, pero yung pag-disobey mo sa Kanya, you are saying Him no. Yun lang, simpleng bagay na pinapagawa sa'yo ng Diyos na hindi mo ginagawa, you are saying to God, no. Ako pa rin ang magmamaneho ng buhay ko. So, it depends upon us. Basta tayo mahal ng Diyos at gusto niya tayong iligtas, iiwan na niya sa'yo ang desisyon kung pipiliin mo siya. So, last slide po natin. God works things out on His timetable to bring the best result for us. Just remember, always the best ang gusto ng Lord sa buhay natin. Si Pastor Benji ba nandyan? Pastor Benji? Andyan? Sige. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Yun po yung ating second series po ng ating tamang panahon. Alam naman natin na ang Diyos yung laging kumikilos sa ating buhay kahit noon pa man. At alam niya yung ating future ng ating mga buhay. Kaya tama lang na laging hintayin natin kung ano yung para sa ating Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. Purihin kayo Diyos Lord. Marami pong salamat sa another message for us for Lord. Thank you Lord na patuloy kayong gumagabay sa amin, nagdadagdag ng kaalaman. Lord, ang layunin niyo po ay know Lord ay yung higit na pagtitiwala po para sa inyo Panginoon. Na yung aming buhay sa mundong ito Panginoon ay inyo pong nababatid Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat na kami lagi lang Lord na sa inyo aasa Panginoon at yung buhay namin Panginoon sa inyo lamang isinasandig Panginoon. And Lord, at bago kami Panginoon
dumako sa aming paglisan sa lugar na ito. Lord, kami dumadalangin na kami naway pagpalain mo at ingatan, Panginoon, at paliwanagin mo nawa, Panginoon, ang iyong mukha sa amin, maging mapagbiyaya rin po kayo sa amin. Nawa po, Panginoon, itaas niyo po, Panginoon, ang inyong mukha sa amin.